Si Alisa Burkett ay ipinanganak noong August 18, 1996 sa Carrollton sa Dallas, Texas. Dalawa silang magkakapatid na puro babae at siyang bunso. Mailalarawan si Alisa na napaka-creative, mabait at may mataas na pangarap sa buhay. Nasa huling taon ng kanyang pag-aaral sa college, naisipan ni Alisa na mag-drop out at nagdesisyon na magtrabaho na lamang bilang waitress sa isang local bar at nagrenta ng maliit na apartment kasama ang malapit na kaibigan. Sa mga oras na yon ay nakilala niya ang lalaki na nagangalang Andrew Beard. Si Andrew ay halos 10 taong mas matanda kaysa kay Alisa at may kaya sa buhay. May negosyo si Andrew na manufacturing power tools na may mga branches sa iba't ibang states sa US. Nakatira sa malaking bahay, nagmamay-ari ng mga mamahaling sasakyan. Bumili pa ng private plane at kumuha ng flying lessons para lang maging isang piloto si Andrew. Summer ng 2017 pumasok si Andrew sa bar kung saan ay nagtatrabaho si Alisa. Kaagad na napansin ni Andrew ang kagandahan ni Alisa at siya mismo gumawa ng paraan para makausap at para maimbitahan si Alisa na mag-date. Kaagad sila nagkamabutihan at nagkaroon ng seryosong relasyon. Noong una ay mukhang napakabait, mapagbigay at romantiko ni Andrew. Madalas niyang sinusundo si Alisa sa trabaho nito gamit ang kanyang mamahaling sasakyan, dalhin sa mga mamahaling lugar at madalas na bigyan ng mga regalo. Kaya naman pakiramdam ni Alisa si Andrew na ang kanyang Prince Charming. Pero ang mala fairy tale na kwento nila ay tumagal lamang ng ilang buwan. Dahil habang tumatagal ay doon nila napagtanto kung gaano sila magkaiba sa pag-uugali at hindi makatugma ang kanilang mga personalidad. Mababa din ang tingin ni Andrew kay Alisa dahil hindi ito nakapagtapos ng pag-aaral. Para kay Andrew walang ambisyon sa buhay si Alisa at walang mararating. Nagsimula sa pabirong komento si Andrew hanggang sa sinasadya na niya na pagsabihan ng harap-harapan si Alisa. Naging sobrang seloso at napaka-controlling na din ni Andrew. Gusto niya ang kontrolin ang buhay ni Alisa at dapat sundin siya sa lahat ng kanyang sinasabi kahit nalabag ito sa loob ng kanyang nobya. Hindi kinaya ni Alisa ang ganon ka-toxic na relasyon kaya naman lakas loob siya nagdesisyon na makipaghiwalay. Pero bago pa man niya tuluyang iwanan si Andrew, nalaman ni Alisa na siya'y buntis. Simula nung nalaman niya na siya'y buntis, halos araw-araw na rin siyang umiiyak sa loob ng banyo ng kanilang apartment para hindi mahalata ng kanyang kaibigan at kasama sa apartment na si Anne. Halos hindi matanggap ni Alisa na nabuntis siya sa lalaking walang modo at kinamumuhian niya. Noong una ay naisip pa niya na ipalaglag ang bata ngunit hindi rin kaya ng kanyang konsensya. Ibinalita niya kay Andrew ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Kalmado lang si Andrew at makikitang masaya siya dahil magkakaroon na siya ng anak. Nag-usap sila ng masinsinan at nagdesisyon na magkabalikan. Naging mabuti ang takbo ng kanilang relasyon. Nagdesisyon si Alisa na bumalik sa pag-aaral para matapos ang kanyang kurso at para na rin makakuha ng magandang trabaho. Binigyan niya ng pangalawang pagkakataon si Andrew sa pag-asang magiging maayos ang kanilang relasyon. Pero tumagal lamang ng 4 na buwan ang kanilang masayang pagsasama dahil hindi kinaya ulit ni Alisa na makasama si Andrew sa isang bahay. 7 buwan na buntis noon si Alisa nung nagdesisyon ito na umalis sa tabi ni Andrew at bumalik sa kanyang mga magulang. Sa mga oras na yon ay nagumpisa na rin makipag-usap sa abogado si Alisa dahil gusto niya na sa kanya lang mapupunta ang kustodiya ng parating na anak. Doon na nagsimula ang matinding hidwaan nila ni Andrew. Para kay Andrew, napaka-responsable at walang ambisyon ni Alisa at hindi siya nararapat na maging isang ina. Hindi rin umano kaya ni Alisa na mabigyan ng magandang buhay ang kanilang magiging anak. Kaya naman determinado si Andrew na mapasa kanya ang buong kustodiya ng kanilang anak. Pero karaniwan na mas pabor sa mga ina ang batas pagdating sa awayan sa kustodiya ng anak, lalo na pag hindi kasal ang mga magulang. Sa kabilang banda, si Andrew ay may sapat na pera at mga koneksyon para makakuha ng mga magagaling na abogado. Noong July 23, 2019, ipinanganak ni Alisa ang isang batang babae na pinangalanan niyang Willow. Sa mga oras na yon ay graduate na rin si Alisa at naghahanap na rin ng trabaho. Suportado si Alisa ng kanyang mga magulang. Sila nag-aalaga kay Willow habang nagtatrabaho si Alisa bilang executive assistant ng isang real estate company.
Malaki ang sahod ni Alisa, sapat na para sa kanilang mga gastusin at para sa kanyang anak. Yun nga lang, malaki din ang ginagastos niya para sa pagbayad sa kanyang abogado. Si Andrew naman ay walang tigil sa pakikipaglaban dahil hindi siya papayag na hindi mapasa kanya si Willow. Dahil sa awayan nila sa korte na papagastos ng malaki sa Alisa dahil na rin sa court fees. Nakalaunan ay nagdulot ng malaking epekto sa kanilang pamilya. Hindi na rin maintindihan ni Alisa. Pakiramdam niya na gusto ni Andrew na maging miserable ang kanyang buhay. Makailang beses din niyang sinubukan na makipag-negotiate kay Andrew at para pag-usapan na lang ng maayos ang tungkol sa co-parenting. Noong nag-6 na buwan na si Willow, medyo kumalma na din ang lahat sa pagitan ni Alisa at Andrew. Kalaunan ay napagdesisyon na nilang dalawa na kada weekends ay kina Andrew si Willow. Nakaramdam na kaginhawaan si Alisa sa pag-aakalang humupa ng tensyon sa pagitan nila ni Andrew. Pero panandalian lamang pala yon. Noong March 2020, nagsimula makipag-date si Andrew sa babaeng nagngangalang Holly Ilkens. Si Holly ay mas matanda kumpara kay Alisa. Mukhang napakabait at napaka-friendly ni Holly at katunayang gustong-gusto niya si Willow. Kalagitnaan ng April 2020, nag-send ng text message si Holly kay Alisa para sabihin na sana maging maayos ang lahat sa kanila at magkaroon din sila ng maayos na relasyon, na walang puot at hindi pagkakaunawaan dahil siya na ang bagong karelasyon ni Andrew. Mukhang bukal naman sa loob ang sinabi ni Holly at makikita na ayaw niyang madamay sa dating hidwaan sa pagitan ni Alisa at Andrew. Noong May 24, 2020, late nang binalik ni Andrew si Willow na naging sanhi ng maliit na argumento sa pagitan nila Alisa. Doon na pumutok si Andrew dahil ayon sa kanya pagod na siya na kada weekends lamang niya nakikita ang kanyang anak. Kaya naman nagsimula na naman siyang magbanta at gagawin ulit niya ang lahat para mapasa kanya ang buong kustodiya ni Willow. Nagulat si Alisa sa naging reaksyon ni Andrew. Pero umaasa pa rin siya na kumalma ito dahil naging maayos naman ang lahat sa kanila sa loob ng ilang buwan. Pero hindi nangyari yon dahil nag-filed ulit ng custody case si Andrew at mas naging determinado pa na tuluyan ang tanggalan ng parental rights si Alisa. Unang bahagi ng June 2020, nakaramdam si Alisa na parang laging may nakatingin o sumusunod na sasakyan sa kanya at parang alam lagi ni Andrew kung saan siya pumupunta. Dahil madalas din niya nakikita si Andrew sa mga lugar na pinupuntahan niya at inaalam din ni Andrew ang mga pinag-uusapan nila ng kanyang abogado. May bumukas din ang kanyang sasakyan dahil napansin niya na naiba na ang pwesto ng mga gamit nito sa loob. September na kaparehong taon ang lalaki na nagngangalang Frank Marrow ay nag-report sa mga pulis na may ibinebenta ang mga ipinagbabawal na bagay si Alisa mula sa trunk ng kanyang sasakyan. Noong dumating ang mga pulis sa opisina kung saan ay nagtatrabaho si Alisa, ay kaagad siyang inutusan ng mga pulis na dalhin sila sa kanyang sasakyan. Sobrang nagulat at naguguluhan si Alisa sa nangyari, pero walang pag-alinlangan na sinunod naman niya ang mga pulis. Pagkabukas ng sasakyan ay nakita sa trunk ang ilang pakete ng mga puting powder at malaking halaga ng pera. Kaagad na inaresto si Alisa at dinala sa police station para sa mga pagtatanong. Desperado niyang ipinaliwanag na wala siyang kaalam-alam sa mga bagay na nakita sa kanyang sasakyan at wala rin siyang alam kung paano napunta yun doon. Sa isinagawang pagsisiyasat ng mga pulis, wala sila nakitang fingerprints o DNA na makakapag-ugnay kay Alice sa mga items. Kaya naman hinala ng mga pulis na maaaring inilagay lamang yon sa kung sino mang tao. Kalaunan ay pinalabas din si Alisa dahil sa kakulangan ng ebidensya. Para kay Alisa, ang nangyaring yon ay simula na ng kanyang bangungot. Naging mas paranoid si Alisa. Pakiramdam niya na patuloy pa rin siyang sinusundan. Sinuri din niya ang kanyang cellphone at laptop para sa spyware pero wala siyang nakita. Sa loob ng 4 na buwan nabubuhay sa takot si Alisa at hindi siya sigurado kung sino bang nasa likod ng tangkang pagsabotahe sa kanyang buhay. Umaga ng October 2, 2020, dumating si Alisa sa parking lot ng office building kung saan siya nagtatrabaho. Nagpark siya sa karaniwang lugar niya at naghanda na lumabas ng kanyang sasakyan nang mapansin niya ang itim na SUV na Ford Expedition na nakapark sa malapit. Yun ang unang pagkakataon na nakita niya ang sasakyan na nakapark doon pero hindi na niya pinagtuunan pa ng pansin. Biglang may lumabas na lalaki mula sa SUV. Ang lalaki ay maitim at balbas sarado, nakasuot ng hoodie na itim at kaagad na lumapit sa sasakyan ni Alisa.
Bumunot ng baril ang lalaki at nagpaputok ng isang putok sa windshield. Tumama ang bala sa kaliwang mata ni Alisa. Gayunpaman ay himalang hindi siya namatay kaagad. Nagawa pa niyang mabuksan ang pinto ng kanyang sasakyan at nagsimulang sumigaw para humingi ng tulong at sinubukan pa niya na makalabas ng sasakyan. Palis na sana ang lalaking bumaril kay Alisa pero napansin niya na gumagalaw pa ito. Kaya naman bumaba siya ulit at nilapitan si Alisa at sinaksak sa leeg, ulo, dibdib at tiyan gamit ang malaking kutsilyo. Halos 10 kataong nakawitness sa nangyari kay Alisa, pero walang may nagtangkang lumapit dahil sa takot na baka sila din ang mabaril o masaksak. Pero may mga tumawag naman sa emergency services at nag-report sa mga pulis. Ilang minuto lamang ang nangyaring pag-atake, bago mabilis na bumalik ang lalaki sa kanyang SUV at mabilis na umalis. Pagkarating ng medical team, huli na ang lahat para iligtas si Alisa dahil napakarami ng tinamo niyang sugat at naubusan na rin siya ng dugo. Sa resulta ng autopsy nakita na hindi lamang tama ng baril meron si Alisa, kundi 44 na mga saksak sa kanyang katawan. Sa sobrang brutal na ginawa sa kanya, wala na pag-asa pa na makakaligtas si Alisa at malinaw na may matinding galit ang salarin kay Alisa at personal na motibo sa paggawa ng ganun kabrutal na krimen. Kaagad na dumating ang pamilya ni Alisa sa pinangyarihan ilang minuto bago dumating ang mga pulis at paramedics dahil tinawagan sila kaagad ng mga katrabaho ni Alisa pagkatapos ng pag-atake sa kanya. Noong tinanong ang pamilya ni Alisa kung may alam ba sila kung sinong maaring gumawa nun sa kanya, wala nang paligoy-ligoy pa na sinabi nila na si Andrew. Isang araw bago nangyari yon kay Alisa, kinuha pa ni Andrew at Holly si Willow para doon na muna sa kanila. Kaya naisip na din ng mga magulang ni Alisa na baka gusto nila na itakas ang bata. At dahil si Andrew ang prime suspect, naglunsad ang mga pulis ng alert sa buong estado upang mahanap siya. Makalipas ang ilang oras ay nahanap ng mga pulis si Andrew, Holly at Willow sa kanilang sasakyan patungo sa bahay ni Andrew. Dinala sa police station si Holly at Andrew. Nung una ay napakalmado pa nilang dalawa at nakikipagtulungan pa sa mga pulis. Makikita din na parang naguguluhan sila sa mga nangyayari at sinagot naman nila ang lahat ng mga tanong sa kanila ng walang pag-alinlangan, na nagbigay ng impresyon sa mga pulis na wala silang tinatago. Nung sinuri ang sasakyan ni Andrew, wala silang nakitang armas, ebidensya ng dugo o ano pang mga kaduda-dudang bagay. Sa kabila ng protesta mula sa pamilya ni Alisa, pinakawalan si Andrew ng mga investigador dahil wala silang konkretong ebidensya laban sa kanya at pinayagan pa siya na madalas si Willow. Dahil wala naman siyang na-violate na kahit na anumang custody arrangements na itinakda ng korte. Ngunit pinagbawalan munang makabalik si Andrew sa kanyang bahay habang kumukuha pa ng search warrant ang mga pulis. Gabi ng kaparehong araw ay nag-issued na ng search warrant at nagsimula na rin suriin ng mga pulis ang kanyang bahay. Samantalang sina Andrew, Holly at Willow naman ay nag-check-in muna pansamantala sa isang hotel. Nakakita kaagad ang mga investigador ng ilang mga hindi pangkaraniwang bagay sa bahay ni Andrew. Marami siyang rehistradong barel, ngunit wala ni isa ang tumugma sa barel na ginamit sa pag-atake kay Alisa. Pero may nadiskobring silencer na hindi kasya sa alinman sa mga barel. Sa garahe ay nakakita sila ng lagayan ng malaking hunting knife, pero hindi sila tiyak na yun ang ginamit ng kutsilyo sa krimen. Isang ebidensya pang nakita sa personal computer ni Andrew. Nakakita ang mga detectives ng spyware programs na nakadesign na humarang at mag-record sa lahat ng tawag at messages mula sa cellphone ni Alisa. At isa pang program na nagtatrack sa mga galaw ni Alisa sa pamamagitan ng GPS. Inilagay yon ni Andrew sa sasakyan ni Alisa para alam niya kung saan pumupunta ang babae. Nadiskubre din ng mga pulis na may direktang koneksyon sa pagitan ni Andrew at Frank Marrow, ang lalaki na nag-report kay Alisa sa mga pulis para umano sa pagbibenta ng illegal na mga items sa kanyang sasakyan. Lumalabas na inutusan ni Andrew si Frank at binigyan ng keyless entry device sa sasakyan ni Alisa at binayaran ng malaking halaga para sa kanyang inuutos. Ang plano ni Andrew ay i-frame up si Alisa at para makulong ito. Nang ganun pa man, mapapasa kanya ang buong kustodiya ni Willow. Kahit na wala pa ring sapat na ebidensya ang mga pulis para makasuhan si Andrew sa pagpatay kay Alisa, inaresto pa rin siya at kinasuhan ng illegal surveillance matapos makita sa kanya ang spyware at tracking device. Pero sa kasunod na araw ay pinalabas na naman si Andrew
dahil nakapagpiyansa ito at binigyan lang siya ng travel restriction order. Bumalik si Andrew kay Holly at nasa kanila pa rin si Willow. Noong October 4, isang itim na SUV na tumugma sa sasakyan ng pumatay kay Alyssa ang inabandona sa malayong lugar sa labas ng syudad at nakumpirma na kaparehong sasakyan yon na ginamit sa araw ng pagpatay. Nalaman ng mga investigador na nirenta ng sasakyan isang araw bago ang krimen sa ilalim ng peking identity at gamit ang peking mga dokumento. Sa loob ng SUV ay nakakita ang mga investigador na mga bakas ng dugo na kalaunan ay nakumpirma na nagmula kay Alyssa. Nakakita din sila ng bote ng dark na foundation at peking balbas. Pinaghinala ang ginamit ang mga yon para mag-disguise ang suspect at magmukhang maitim na tao. Noong sinuri ang peking balbas, nakita ang DNA na nagmatch kay Andrew. Yun ang mga hindi maikakailang ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa krimen. Mabilis na inaresto muli si Andrew at kinasuhan ng first-degree murder. Sa kaparehong araw ay inilipat din ang custody ni Willow sa mga magulang ni Alyssa. Halos hindi makapaniwala ang mga taong kilala si Andrew na magagawa niya ang pumatay at kilala siya na dedikadong ama kay Willow. Kahit ang kanyang ina ay hindi rin maunawaan kung bakit ganun na lamang siya ka-obsess na makuha ang natatanging kustodiya ng kanyang anak. Kahit na nagkaayos at nagkasundo na sila ni Alyssa na sa kanya si Willow kada weekends, parang hindi pa rin kontento si Andrew sa ganung arrangement at porsigido talaga siya na makuha ang anak kay Alyssa. Nagpahayag si Holly ng matinding pag-alala tungkol sa aligasyon pero nanatiling naniniwala siya na inosente si Andrew. Sa panahon ng pagtatanong ay iginiit pa ni Holly na hindi kayang gawin ni Andrew ang pumatay. Tumanggi din siya na mag-testify laban kay Andrew at sinabi na ayaw niya na makipagtulungan kasama ng prosekusyon. Pinanindigan din ni Andrew na siya ay inosente at gumawa pa ng mga alibay. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, pinakawalan din si Holly dahil sa walang sapat na ebidensya laban sa kanya na makakapag-ugnay sa kanya sa krimen. Nanatili ng halos 18 buwan sa kulungan si Andrew bago tuloy ang magdesisyon na umamin. Voluntaryo siyang humiling ng panibagong interogasyon at doon niya ikinuwento ang buong nangyari mula sa simula. Ayon sa kanya, kahit na may tensyon sa pagitan nila ni Alyssa, mas lumala at mas tumindi ang kanyang galit nung pumasok sa buhay niya si Holly. Saad ni Andrew, si Holly ang gumawa at masusing nagplano ng bawat hakbang para maalis si Alyssa sa kanilang buhay. Si Holly ay kilala sa pagiging controlling at manipulative. Sa kanyang mapaninlang at maamong mukha, may pamamaraan siya para maakit ang mga lalaki at mapapagawa sa kanila ang mga gusto niyang ipagawa. Nakuha ni Andrew ang atensyon ni Holly dahil sa kanyang yaman at pinaniwala din si Holly na siyang perpektong lalaki para sa kanya. Si Holly ay hindi maaring mabuntis dahil sa kanyang medical condition. Kaya naman naging malapit kaagad siya kay Willow dahil nai-imagine niya na isa silang buong pamilya sa tuwing kasama niya ang bata. Yun ang pinapangarap ni Holly, ang magkaroon ng isang perpektong pamilya. Pero si Alyssa ang hadlang sa mga pangarap ni Holly. Alam niya na hindi papayag at susuko si Alyssa na makukuha ng tuluyan ni Andrew ang kustodiya ng kanilang anak. Kaya naman nagplano na si Holly kung paano matanggal ang parental rights ni Alyssa. Umaasa din siya na makulong si Alyssa na ilang taon para mapunta na si Willow kay Andrew. Plano din niya na kapag nangyari yon, i-a-adapt niya si Willow at tuluyan na lumipat sa ibang bansa kasama si Andrew at ang bata. Pero may isa pang hadlang dahil maaari ding magpetisyon para sa kustodiya ang mga magulang ni Alyssa. 2 araw bago ma-planted ang sasakyan ni Alyssa, may isa pang insidenteng nangyari. Sinundo ni Andrew at Holly si Willow mula sa bahay ng mga magulang ni Alyssa. Nabigla na lamang nakipag-away si Holly sa mga magulang ni Alyssa at nagsisisigaw na nauwi pa sa pisikalan. Pagkatapos ay tumawag ng pulis at sinabi na inatake siya at binantaan pa ang kanyang buhay. Kinumbinsi ni Holly si Andrew na dapat ay mawala na si Alyssa dahil doon daw nakadepende ang kaligayahan nila bilang pamilya. Sinabi pa niya kay Andrew na kailangan niya ng lalaki na kayang ipaglaban ang kanyang karapatan bilang ama. Si Holly din ang nagrenta ng sasakyan na ginamit ni Andrew at gumamit ng peking pagkakakilanlan at kung paano gagawin ang pag-atake. Kinakailangang mag-disguise ni Andrew para matuon ang atensyon ng mga pulis sa paghahanap sa maitim na lalaki at para maiwasan na pagdudahan si Andrew.
Noong May 2023 matapos ang mga pag-amin ni Andrew, siya ay hinatulan ng first-degree murder at senentensyahan ng 43 years na pagkakakulong at eligible ng parol pagkatapos ng 30 years. Si Holly naman 2 linggo matapos maaresto ni Andrew, lumipat siya sa Michigan at bumili ng apartment at tahimik na ninirahan doon ng 2 taon. Ang buong akala ni Holly ay nakaiwas na siya sa pananagutan sa batas bilang kasabwat at mastermind sa pagpatay kay Elisa. Isang araw ay bigla na lamang dumating ang mga pulis sa labas ng kanyang bahay. Kagad siyang pinusasan at dinala sa kustodiya ng mga pulis habang nag-aantay ng kanyang paglilitis. Itinanggi ni Holly ang anumang maling gawain at sinubukan na isisi ang lahat kay Andrew. Sinabi pa niya na alam niya ang mga plano at ginawa ni Andrew. Pero natatakot umano siya na mangialam dahil baka yun din ang gagawin sa kanya. Pero nadiskubre ng mga investigador na mula sa kanyang computer at cellphone ang mga direktang ebidensya na nagpapakita na meron siyang direktang involvement sa plano ng pagpatay. Nalaman din na siyang bumili ng kutsilyo at baril na ginamit sa pagpatay kay Elisa. Noong August 2024, si Holly ay napatunayang guilty sa pag-udyok na humantong sa krimen, pakikipagsabwatan at pagsira ng mga ebidensya, at siya ay sinentensyahan ng 2 magkasunod na life terms. Second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!